pilot, formerly licensed to fly fixed wing and rotary wing aircraft. A motorcycle enthusiast, member of the first team of Filipino riders to make it to the highest motorable pass in the world in the Himalayan Mountains. MA Anthropology candidate at UP Diliman, admin pastor of Christian Gospel Center in Malinta, broadcaster of 702 DZAS, program host of Asakapa, devotional blogs, a trainer of The World Needs a Father, executive publisher director of Touch Life Global Foundation. Married to Sis Glyza, I believe ka-anniversary lang nila, no? 16th ba? Belated. Happy anniversary, Pastor. No, father of 2, Bea 15 and Jigs 7. Please help me in welcoming our guest speaker, Pastor Jebo Bansuelo. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang seryoso kayo, no? Hindi ko alam kung seryoso o ayaw nyo doon sa dishwashing. Pero maganda yan, maganda yan. Ayan, so praise the Lord. So hindi na ho natin patatagalin. Ang atin hong tema is being connected in a disconnected world. No? So yung unang bahagi ng ating pag-aaral, kasi 2 parts po ito, so hanggang bukas tayo. No? Yung unang bahagi po is connecting with God. And then yung pangalawang bahagi is connecting with each other. So pag-uusapan natin yan. So sa ating pagsisimula ay tingnan po natin yung radiant marriage, no? Shining for God's glory. Kagaya po ng aking nabanggit, 2 parts po ito. Yung unang parte po ay foundation. Pakisabi nga, foundation. Yan, napakahalaga po niyan dahil ang isang malungkot na reality, marami pong mga marriages ay hindi nagiging fulfilling, walang masyadong progress in the sense na walang tamang pundasyon. Kaya hindi ho tama na pag-usapan natin how to move forward without first assessing if we are building our marriage on the right foundation. Kasi pag mali ang pundasyon ay makakasira na ipipilit nating ituloy-tuloy. So ibig sabihin po nito, to have a good marriage, kinakailangan po ng hard work. Amen? At handa ba kayo ron? 3 na lang, no? So hindi ito nasusukat sa haba ng panahong kayo'y magkasama, sa haba ng panahong kayo po ay married. Ang sukatan po nito is how aligned are we sa concept ng marriage according to the scriptures. So yung una is foundation. Yung pangalawa, we will talk about yung pong future. No? Ano naman ang gagawin natin moving forward? So napakahalaga din po niyan dahil kagaya ng aking nasabi, hindi naman pwede na mag-assess lang tayo. Kailangan may mga changes din moving forward. So yan po ang magiging direksyon ng ating pag-aaral. So sa ating pagsisimula, meron po akong tanong at sana po ay masagot nyo agad para hindi maubos lahat ng oras ko. No? Okay, ano pong kaibahan ng Christian couple sa Christian marriage? Yan. Christian couple, Christian marriage. Okay, ubos na yung oras ko. Okay, meron po bang nakaisip? Any idea? Ayan. Christian couple, Christian marriage. No? Pahirapan agad, no? Pinulikat agad yung utak. Ayan. Meron? Meron na? Kahit isa lang dun sa dalawang binanggit, either Christian couple or Christian marriage, gusto nyo pakyawin, okay lang din. Ayun, meron na po. Tay. Okay. Unlike the Christian couple, pareho kayong Kristiyano, nagsasama kayo as a couple and as the same time as a Christian. Okay. Meron kayong foundation na naka-triangle kayo. Okay. Panginoon. Salamat po. Meron pa? Isa pa?
Sayang na may mga dishwashing nyo ay sumagot. Meron pa? Christian couple, Christian marriage. Mahalaga yan. Ito, dito. Sa Christian marriage po kasi, ikinasal ka lang dun sa, pag pareho kayong Kristiyano, no, ikinasal. Pero sa couple kasi, lumalakad kayong sabay sa pagtugon ng tawag ng Panginoon. Okay. Ayan, okay. Palakpakan po natin yung mga sumagot. Ayan. So, kung lalawakan natin yung dalawang bagay na yan, kaya ako palagi hong natatanong yan, kasi ang totoo, akala ng marami, if you have a Christian husband and a Christian wife, you automatically produce a Christian marriage. Okay? So hindi po. If you have a Christian husband, a Christian wife, you have a couple who are Christians, so Christian couple. Pero pag sinabi natin Christian marriage, ay broader po yan. Na ang ibig sabihin, not only referring to the ceremony, iba kasi yung Christian ceremony, pag sinabi natin Christian marriage, na ang focus po nito, paano nag-ooperate yung marriage natin. Yun ang mahalaga. No, anong klaseng marriage ito? Kasi ito ang malungkot na reality. Marami pong mga Christian couples are not actually living as a married couple glorifying to the Lord. In other words, maaaring couple sila, parehas Christian, pero yung kanilang dreams, ambitions, plans, values are not consistent with Christian teaching. So pag mas nilalima natin yung concept ng Christian marriage, ang ibig sabihin po niyan ay yung pagsasama, yung values ng marriage, yung objective ng marriage, kailangan po ay naka-align sa layunin ng Panginoon. So titingnan po natin ngayon yan. Ano po? Napakahalagang ma-assess. Kasi pag atin hong tiningnan yung ating marriage, mapapansin nyo po, may mga marriages po na ang Diyos ay maliit na parte lang ng kanilang marriage. No? So, it's all about them. Sabi nga ng isang author, a lot of Christian families or couples are living in secular homes. So kahit parehas Kristiyano, pero yun nga, yung ating dreams, ambitions, ay very secular. So kailangan po makita natin yung transition from a self-dominated life to a God-dominated life. Na naintindihan natin po dito, sa bahaging ito na kung saan may manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, sa bahaging ito na tayo po ay parte ng agenda ng Panginoon. Ito po ang namimiss ng marami eh. Kasi nga lumaki tayo na sino kaya ang para sa akin? Ayan. Na para bang tayo ang sentro ng universe na lahat ng nilikha ng Panginoon ay nakafocus sa atin para tayo po ay pasayahin. Kaya kung maghanap na lang ng dawan, ang palaging iniisip, kanino ko sasaya. So basically, it's all about us. So kahit po mga Christians pumapasok sa marriage, na ganyan ang mindset, no? Na una, hindi pa nila alam ano ba yung misyon ng kanilang buhay. So, tapos pipili agad. So, nangyayari later on, without even knowing your master, without even knowing your mission, you look for a mate. Tapos later on, nagkakaroon ng confusion. Bakit? Kasi yung mate na makukuha mo does not worship your master, does not align with your mission. So later on, nagkakaroon ng struggle. Naintindihan po natin? Kunwari na lang, oo, no? Okay, ayan. So yun po yun. Kaya kinakailangan makita natin, yung marriage po natin is part of a bigger agenda. Pag binasa po natin sa Ephesians, no, napakaliwanag sinabi doon, your marriage is a picture of God's love for the church. So ibig sabihin, merong missional aspect ang marriage. Hindi lang ito tungkol sa atin. May agenda ang Panginoon nung kayo po ay nag-asawa, hindi po nangangahulugan na yung agendang iyon ay nawala dahil magli-leave muna kayo dahil may asawa na kayo. Hindi po. Kailangan maintindihan natin, yung marriage natin is part of God's agenda. Kailangan yan, kailangan maging maliwanag. And since God is the designer of marriage and the only one qualified to give us instructions about how to use His gift, we must go back to His Word. Yun po ang magpapakita sa atin.
Paano ba itong marriage na ito? Ano bang kailangan natin gawin? Kaya mapapansin nyo ho, pag binasa nyo sa Ephesians, if you're looking at it from a very selfish perspective, nung sinabi ng Bible na mga asawang lalaki, ibigin nyo ang asawang babae, tapos anong sabi sa mga babae? Asawang babae ay? Pasakop. Okay? Ulitin natin. Hindi. Okay? So para bang, bakit? Di ba? Ang tanong natin, bakit? Kasi paminsan po ang nangyayari, iniisip natin, hindi deserve ng asawa ko yung aking pagmamahal dahil marahil may ginawa siyang kasalanan, pagkukulang, pagkakamali. Tapos yung babae naman, minsan ang feeling niya, hindi deserve ng aking husband yung aking submission. Bakit? Dahil maaaring iniisip niya na hindi mahusay mamuno ang aking husband. Kaya may narinig pa nga ako minsan, sabi niya sa akin, paano yun, pastor, yung asawa ko mahina ulo, paano ako magsasubmit? Ang sabi ko na lang, palagay ko nga mahina ulo dahil ikaw ang napili. No? Kaya wag na wag niyong sasabihin yon. So, hindi ba? Kasi ang ginawa natin, it's all about us. Kailangan nating maintindihan, yung marriage is all about God's agenda. Tingnan niyo po ito. If we go to the Old Testament, sa Genesis, no? Puntahan muna natin to. Sabi rito, basahin po natin itong nandito sa picture. Pakibasa yan sa taas. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Alam niyo ba na maraming pumasok sa marriage, ang naging interpretation nila dito, yung marriage is a solution for man's loneliness. So kala nila, okay, hindi tama na yung lalaki ay malungkot, not good for a man to be alone, kaya sinulusyonan yung aloneness. Hindi po. Kailangan makita natin yung bigger picture po nito. Ano po yun? Basahin ko muna hanggang mula verse 18 up to verse 20. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him." So the Lord God formed from the ground all the wild animals, the birds of the sky. He brought them to the man to see what he would call them. And the man chose a name for each one. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and the wild animals, but still there was no helper just right for him. Okay, so ang focus po natin is on the word helper. Pakisabi nga, helper. Ano ito, no? Pag in-interpret natin sa very selfish perspective, ang iniisip mo, kaya ka may asawa para alilain mo, sama ng dating, no? O kaya utusan mo, o katulong mo sa gusto mong mangyari. Yan ang pinakamalaking pagkakamali natin. Akala natin katulong sa gusto nating mangyari bilang lalaki. Hindi po. Tandaan nyo ito, bago nilikha si Eva, meron na pong agenda ang Panginoon at merong assignment si Adam from God. So yung helper suitable for him is suitable to help Adam to fulfill God's agenda. Naintindihan natin? So, kasi ang naging problema nga natin, pag binabasa natin, okay, malungkot ako, nilikha ang babae para solusyonan ang kalungkutan ko. Hindi po. Kaya pag ganyan ang pananaw nyo, lalo kayo malulungkot. Bakit? Akala nyo, solusyon sa kalungkutan nyo, tapos ano nangyari? Lalong, bahala na kayo. Dumami ang kalungkutan nyo. Okay. So bakit nga? Kasi nga mali ang perspective natin. Kaya ang expectation natin, hindi pa man tayo nag-aasawa, ang expectation natin, itong babae, dapat solusyon sa kalungkutan ko. Kaya the moment na yung babae hindi na po nagiging solusyon sa kalungkutan, we begin to complain. Parang ang tingin natin, hindi tama itong napang-asawa ko. Kasi ang pinagbabasihan natin ng kanyang worth ay ano? Yung pamantayan natin, hindi tayo dapat malungkot. Hindi po. A helper suitable. Pakisabi nga, suitable. Ibig sabihin, naaangkop, nababagay, nararapat, sakto. Para gawin natin, magawa natin yung layunin ng ating Panginoon. So natural po, yung binigay sa inyo ay kakaiba sa inyo. Bakit? Tama ho ba mga mister, mga misis, yun na pang asawa nyo kakaiba? Siguro yung game kanina, yung ako siya, no? Parang halatang halata natin, no? Magkaiba. Sabi nga, pagka daw ho magkaiba, sa umpisa, opposites attract. Kasi ang bagal-bagal niya, parang ang tingin mo dati, ay
graceful. Pero pag matagal na kayo mag-asawa, opposites attack. No? Dalian mo, kanina pa ako. Di ba? Ganon no? So, yan po. We have to change the way we understand scriptures. Kasi ang idea po nito, hindi yung kalungkutan ni Adan ang sinolusyonan dito. Meron siyang misyon and a helper suitable for him para magampanan niya yung layunin ng Panginoon. Kaya pag tayo po ay in-isolate natin yung sarili natin from God's mission, it will not make sense. Marriage will not make sense. Dahil hindi naman niya nilikha para lang mamuhay kayong dalawa lang kayo, para lang sa mga gusto niyong mangyari. Kaya mapapansin niyo ho, ang mga tao sa panahon natin ngayon, even Christians, and by the way, ito pong isang nakakalungkot na statistics, nilabas ni Larry Crabb, no, sa Dr. Larry Crabb sa Amerika, kasi marami silang statistics doon, survey among non-Christians. Ilang percent ng mga non-Christians sa Amerika nagdi-divorce? Ilang percent ng mga Christians ang nagdi-divorce? Ano yung mga reasons cited for divorce? And then sa non-Christians and then to Christians. Ano po ang result? You will be surprised. Yung number ng Christians na nagdi-divorce is exactly the same as the non-Christians. Ano pa? Yung reasons for divorce, exactly the same. So, in other words, anong pinagkaiba ng pagiging Kristiyano? Kaya nga, nag-start tayo by the question, with the question, ano po ang Christian couple? Kasi baka akala natin, dahil Kristiyano tayo, nagpe-pray tayo, we go to church together, akala natin we are in a Christian marriage. Ang kailangan nating maunawaan, mas malawak po yan. Kaya nga, ang primary difference between a Christian marriage and a non-Christian marriage is that Christ is the center of the marriage. When two people are united in Christ, their goal is to grow in Christ-likeness throughout the life of the marriage. Kaya ho, mapapansin nyo, if you have a wife, a husband that is very difficult to love, that person gives you an opportunity to love like Christ. Paano ba nagmahal si Kristo? Unconditional love. How do you grow in Christ-likeness? Simple lang, Lord, more of you, less of me. And as you pray that prayer, you become Christ-like. Amen? Nape-pray nyo ba yon sa... No? Nagigising ba yung mga lalaki na naalimpungatan kayo, may nakalihans ganon? Tapos nilalagyan kang kandila sa ulo, no? Arang inoorasyonan kayo. Okay. Di ba? So kailangan maintindihan po natin, it's all about God's agenda. Kasi pag nakita mo yung asawa mo in light of God's agenda, then you realize it is important to be different. Na yung difference na yon is very intentional. Bakit? So that you can complement each other. Sabi nga ni John Maxwell on one of his topics on leadership, sabi niya, ang pinakamadaling makasama yung kaparehas natin. Tama ho ba? Parehas nyo mag-isip, parehas nyong ang pananaw, walang kontrahan kasi parehas. Pero sabi ni John Maxwell, ang problem daw pag parehas kayo, you multiply your strengths, but you also multiply your weaknesses. Kasi wala parehas So kaya kinakailangan yung idea that you complement each other to fulfill God's plan. Kaya kailangan maintindihan ho natin, ma-renew yung appreciation natin sa asawa natin. Kasi ang ginagawa natin paminsan, meron tayong template. Alam niyo yung template? No, meron na tayong hubog na nasa isip, dapat ganito yung asawa ko. Instead of appreciating the uniqueness of our spouse, meron tayong template na dapat ganito siya. Bakit? Kasi ang basihan ng template na yon ay ano? Kasiyahan mo. Kasiyahan natin. Ewan ko, nabanggit ko yata ito last time, nandito ako. Pero naalala ko minsan, tinanong kami ng mentor namin, sabi niya, sino sa inyo nagmamahal sa inyong asawa? Di siyempre, taasan kami ng kamay. Kayo ho ba mahal nyo asawa nyo? Parang tagal nyo inisip, no? At hindi rin kayo aminado, no? Ulitin natin, baka hindi lang naintindihan. Mahal nyo ho ba yung asawa nyo? Ayan. Kahit napilitan, no? Siguro nung mahina yung sagot, ginanon, kayo sumunod, amen! Okay. Ngayon, nung kayo ho ba'y nag-asawa, kayo ho ba'y namili? O basta, parang tao na rin ito, pwede na, ganon? Ha? Ganon ba yun? O namili? O namilit? Namili. Okay.
Ito ho yan. Bago ho kayo mag-asawa, whether may sinulat kayo o meron kayong checklist sa inyong isipan, try to imagine na ito po yung inyong checklist. Ano ho bang mga katangian? Brother Arnel, nung naghahanap ka ng pang-asawa, anong katangian? Chinita. Sample nga. Ayun, grabe. Parang sumarado na ng todo. Okay. So meron siya listahan. Ngayon ito, siyempre di ba mga lalaki minsan masarap magluto, tama, maganda, sexy, mayaman, no? Kung makahanap naman tayo para naman may i-offer tayo. Okay. Ngayon, ang problema ito, yun ang pang-asawa mo ito. So ano napansin nyo? Ito yung napang-asawa nyo, ito yung napang-asawa nyo, ito yung listahan nyo. Okay, how do you interpret this? Ganito po yan. Ito po, tinatawag nating zone of acceptance. The reason, hindi pa kayo kinakasal, hinahanap nyo pa lang, tanggap nyo na ito eh. Ang binigay ng Panginoon. But wait, there's more, sabi ni Lord. Sumobra. Ito po ang zone of conflict. So ang question natin, sino mahal natin? Yung listahan o yung asawa? Sino pinakasalan nyo? Yung listahan o yung asawa? Di ba? So kadalasan po, sa totoo lang, kaya nga tinawag na zone of conflict, kasi pumapasok tayo sa marriage na ready to accept kung ano yung gusto natin. Not ready to accept kung sino yung binigay ni Lord sa atin. Naintindihan natin? Kaya kailangan may pagbabagong mangyari dahil ang reality po, yung marriage natin, napakalawak po ng gustong gawin ng Panginoon dyan. No? In other words, it's not only about us. Kailangan natin makita na mas malawak pa ang implikasyon at kagaya ng aking sinabi, may mga pagbabagong dapat maganap. Ngayon, ang problem po sa marriage, as in any relationship, sabi nga ng isang author, our heart is never neutral. It is ever softening or hardening. Our hearts are always affected by the choices we make, by the love that we find, and the love that we lose. So every time na tayo po ay masaktan, every time na may pagdaanan tayo, every time na may opportunity bago yung pagmamahal natin, naaapektuhan yan. It's never neutral. So ang ibig sabihin nito, yung pagmamahal na binigay nyo nung time na kayo po ay kinasal, may be very different from the love that you're expressing right now. Either mas lalong nag-improve, o kaya maaaring nag-struggle. Di ho ba? Yung biruan nga nagsimula kayong may kilig, ngayon kayo ay may kilabot na sa isa't isa. No? Bakit nangyayari? Kasi ang reality po, from emotions, ang pag-ibig natin dapat nagpo-progress towards decisions. Ma-realize natin na maraming pumasok sa marriage na ang hinahanap lang emosyon. Pero mapapansin mo, habang tumatagal, ang marriage po, kailangan ng emosyon, kailangan ng desisyon. Anong ibig sabihin? Pipiliin pa rin kita. Amen? Hindi na, no? Amen. So yan po. Kaya nga napakahalaga na maintindihan po natin, pag nag-focus lang tayo sa sarili natin, dahil very selfish tayo, we will be very frustrated. Kasi gusto natin, kasiyahan natin Di ba? Sabi nga ng isang author, si Gary Thomas, siguro kung kasiyahan lang ang habol mo sa marriage, baka 2 taon pa lang naghahanap ka na ng ibang mapapang-asawa. Kasi hindi ka na masaya, hindi ba? Ang tao by nature, ganun po madali tayong magsawa Tingnan ninyo, hindi ba sa mga gadgets? Nung araw ho, ang mga gadget, pag ginawa, napakatibay, hanggang masira. No? Naalala niyo yung mga Nokia? Ang booking ang edad nyo. Diba? Burado na yung keyboard, gamit na gamit nyo pa. Hindi ba? Pinambabato sa asawa, naghihiwala yung SIM, yung cover, yung laman, bubuin nyo, buo ulit. Ngayon po, buo pa, pinapalitan na. Bakit? Kasi nga ang tao by nature, gusto natin upgrade. Pag hindi na tayo masaya, upgrade. So, kaya ko po sinasabi yan, hindi naman masamang magpalit, pero ng cellphone, hindi ng asawa. Pero kaya ko sinasabi yan, dahil gusto kong linawin sa inyo, if you make marriage all about you, then you're setting up your marriage for something that will be miserable later on. Kasi it's not about you. It's about God's agenda. Yan po ang design. Kaya nga,
God gave Adam a helper suitable for him. Hindi para solusyonan yung problem lang loneliness, but for him to be able to fulfill God's agenda. Yun. Kaya pag hindi natin tinutuklas, inaalam yung agenda ng Panginoon, inuunawa natin yung asawa natin na para bang hindi na ako masaya sa taong to. Pero ang agenda ng Panginoon is to make us grow spiritually. Kaya marami pong mga halimbawa, mga misis, mga mister na nasaktan sa konteksto po ng marriage. Pero naging Christ-like sila and eventually they're able to forgive. At ano po nangyari? Na-accomplish yung agenda ng Panginoon. So ibig sabihin, napakahalaga po yung presence ng Panginoon sa ating marriage. Ngayon tingnan po natin, ano yung mga common pitfalls sa marriage, no? Having used that illustration, tingnan natin paano ito masosolve. So una, neglecting God at the center. Ang concept ng marami dito, kailangan may devotion kayo mag-asawa, which is important. Kailangan kayo po'y nananalangin magkasama. Napakahalaga din, hindi natin sinasantabihan. Pero pag sinabi natin God at the center, you understand that your marriage is part of God's agenda. Na dapat ginagamit yung marriage na yon para magawa natin yung layunin ng Panginoon. Kaya nga ho, ito, tandaan ninyo, hindi po nilikha ang ministry para mag-create ng conflict sa marriage. Naintindihan po natin? Kasi madalas naririnig ko yan eh. Ano kaya nasa isip ng Diyos? Guluhin ko buhay nito. Bigyan ko ng asawa, bibigyan ko rin ng ministry para gumulo buhay. Hindi po. Sa Bible, tandem palagi yan eh. Bakit? Anong qualification for you to become a church leader? Hindi ho ba? Pag tinignan mo sa pastoral epistles, tinatalakay po doon yung stability ng inyong marriage, ng inyong family. So it's a qualification, not meant to conflict with ministry, but basically as a qualifier for ministry. Ano pa? Makikita po natin na ang ministry natin is towards the family as well. So napaka-importante po na maunawaan natin yan. So when we say God at the center, hindi lang po ito meron tayong devotion. Ayan, thank you po. Baka dishwashing ito ha. Pag ubo, bumubula, no? Yan. Pangalawa po is poor communication. Ayan, poor communication. Ito ho ang problema, no? Sabi nga ng aming counselor dati, Pastor Clem Guillermo, naalala ko noon kasi siya ho ang boss ko siya dati sa Back to the Bible. So, nagpa-premarital counseling kami. Sabi niya sa misis ko, "Oy, ikaw ha, misis." Sabi niya, magiging misis ka na. Huwag mong gawing manghuhula yung mister mo o magiging mister mo. Bakit? Kasi alam nyo naman, binigyan tayo ng kapasidad na magsalita, pero kadalasan, ayaw nating magsalita. Gustong-gusto natin yung naghuhulaan. Di ba? Yung tatanungin mo pa, galit ka ba? Yung mga babae, ano yung sasagot pag tinanong mo? Hindi. Pag naniwala ka naman doon, scam yun, lalo namang magagalit. Hindi ba? So kasi nga, poor communication. We don't have the habit of having better communication. Ito ho pakinggan, napakahalaga to. Communication does not start when you speak. Akala natin pag nagsalita, doon pa lang ang communication. Hindi po. May mga pagkakataon, hindi pa nagsasalita yung asawa nyo, hindi na kayo naniniwala. Siyempre, walang ganun dito. Tama? Walang amen. Pero yan ang reality. Pag magkasamaan kayo ng loob, hindi ka pa nagbibitaw ng salita, hindi na siya naniniwala. Di ba? O kaya naranasan nyo ng ma-scam kayo. Tapos may tumawag na mangi-scam. Hindi pa nga nagtutuloy-tuloy yung sinasabi, tinanong ka pa lang kung open-minded ka ba. Sarado na kagad. Bakit? Kasi sa isip mo, ay hindi ko tatanggapin to. So meron na kagad tayong wall. So kaya ko po sinasabi yan kasi communication does not start the moment you speak. It's an investment. Yung yung character natin, yung paniniwala ng spouse natin sa atin, dyan po nag-start yan. Kaya kahit di pa tayo nagsasalita, nandun na po openness ng communication or sarado na kagad for communication. We will go back to this maya-maya. Pangatlo po, unrealistic expectations. Bakit naging unrealistic? Kasi nga, ang naging sentro natin, sarili natin. Yung expectations natin, puro tungkol sa atin.
Kaya minsan ho, mapapansin nyo, lalong-lalo na pag dumaraan sa mga transitions and seasons yung inyong marriage, yung bang paminsan one-sided na lang yung marriage, yung hindi siya makagawa ng kanyang tungkulin, maybe because of sickness or maybe yung season. Halimbawa, nakita ko kanina, merong may baby, di ba? So sometimes, nakaka-focus dun sa bata, yung bang feeling natin, yung expectations ko, hindi na meet. Kasi nga, sino ba nagsabi na it's all about your expectations? Kaya tuloy, hindi natin maintindihan. Dumarating sa punto na nag-aaway, nagkakasamaan ng loob, kasi yung expectations natin nakasentro sa atin, hindi sa expectation ng Panginoon sa atin. Nakuha po natin? Parang di na, no? Okay, so tuloy natin. Number 4, neglecting quality time. As I said, yung pong work and ministry, sometimes it can crowd out yung ating intimacy and companionship, but understand this. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi po dinisenyo ng Panginoon ang ministry to conflict with family relationship. Kung may conflict yan, alam nyo kung bakit? Either hindi kayo nag-agree or you don't share the same values. You don't share the same values. Bottom line. If you share the same values, you will align. And then number 5, conflict avoidance or mishandling. Ayan. Narinig nyo na ho ba yung hindi na nga lang ako nagsalita para wala ng gulo? Yan. Siyempre, wala dito niyan. Tama? Wala nga amen. Pero totoo yan. So kaka-avoid natin ng conflict, we don't get anywhere. At alam nyo kung bakit? Kasi kadalasan po yung conflict, produkto ng expectation niya, expectation mo. Pero kung align tayo pareha sa Panginoon, iisa lang yung objective, isa yung values natin. Ang ibig sabihin po nito, ang pinakasukatan kung nag-a-align ba tayo or may progress, ay kung ano po ang layunin ng Panginoon. If ever na merong conflict, ang objective po ng ating marriage is to solve that conflict to become better as we go through the conflict. Okay, ito pa. Financial strains and mismanagement. Again, ang issue na ito is failure to align with the biblical values on money management. Totoo yan. Sabi nga nung isang author, si John Bevere, no, yung aklat niyang Story of Marriage, gustong-gusto ko yun eh. Sabi niya, the sooner na masettle nyo yung mga issues nyo na pwede namang masettle, the more time you have to enjoy the future. Pero pag hindi nyo sinesettle yung mga issues na yan, yung problema kahapon, dala nyo ngayon, dinagdagan nyo ng problema ngayon, pero bukas may problema ulit. Kaya ano ho nangyayari? Tandaan nyo to, when you are past-oriented, you cannot be future-oriented. When you are pain-oriented, you cannot be possibility-oriented. Sample, several years ago, nagbakasyon po kaming pamilya. May bagyo, no? May bagyo. Papunta kaming Taiwan. So sabi ko, may sapatos ako dyan, pang ulan. Yung bagyo sa Pilipinas, sinabayan kami papuntang Taiwan. So yung sapatos na hindi ko sinusuot dito kasi nga pang ulan, dinala ko doon, yun ang sinuot ko. Unang araw, hindi ko na maakalain kasi ang aming travel agent, yung misis ko eh. DIY travel kami. So lakad. Alam niyo ho ba na pumapatak 16,000 steps a day kami. Yung anak namin noon, I think 5 years old, lakad din siya, no? 16,000 steps, buti nga hindi nagpabuhat. Ngayon, nung umuwi na kami doon sa hotel, ayan na, nalumpo na po ako. No? Imagine 16,000 steps, tapos mali yung sapatos na nasuot ko. Kaya pagdating po doon, napakasakit ng paa ko. The following day ho, guess what? Ang ganda ng mga agenda itinerary namin. No? Pupunta kami sa isang lugar, kakain, akit sa may ganitong bundok, picture, tapos mag-e-enjoy kami. Wala ho eh. So sobrang sakit ng paa ko, alam nyo nasa isip ko, lumayas na kayong lahat, mamasyal kayo, iwanan nyo yung cup noodles na madali kong abutin, tapos yung kettle na madali ko abutin, okay na ako rito. Okay. Wala eh. Ang dami ho naming iniikutan. Ako, nakasira pa ako. Ang dami ho naming iniikutan, magagandang lugar. Pero guess what? Because I was so fixated on the pain, hindi ko ma-appreciate. Yung idea lang na aakit sa ganon, tas ngingiti, ang sakit ng paa ko. No, hindi ko torture eh. Naranasan nyo yung ganon?
Di ba? Yung ang dami mong pwedeng ipagpasalamat. Salamat Lord, natupad tong matagal namin pinlano. Salamat kasama ko pamilya ko. Salamat may pagkain kaming kakainin. Ang ganda ng lugar. Wala. Bulag ako sa lahat ng iyon. Bakit po? Because I was so fixated on the pain. Naintindihan niyo po? So anong ugnayan yan sa atin? Sa marriage, kung magiging honest tayo, sigurado po ako, nasaktan na kayo. Tatanungin ko ba kung tama? Kasi tama na di ba? Totoo yan. Ang question lang ito, how do you allow the pain to affect you and your marriage? Kasi pag nag-fixate po tayo dyan, hindi na natin makita yung blessing. Yung bang nung araw, ay, niligawan niya ako, kilig na kilig ka. Tapos ngayon naman, because you're fixated on the pain, ito na naman tong bruhong ito. Tapos yung lalaki naman, di ba? Pupunta kay misis, manliligaw, siya yung napili ko. Yung darating ka, napaaga ka ng konti, yung misis mo na late, nililigawan mo pa lang noon, ikaw pa yung sorry, napaaga ko. Wow! No? At nangako kang hindi ka magko-commute habang buhay. Isang linggo pa lang may text message, mag-commute ka na lang. So, ibig sabihin po, when you make marriage all about you, really, you will be frustrated. Kasi bakit? Dahil nasaktan tayo, ayaw nating resolbahin yung pain, and because marriage is all about you, mapupuno tayo ng pride. I don't deserve this. Ayan. I don't deserve this. Yung dating blessing na asawa, ngayon, ang feeling mo, ay, hindi ko deserve tong mga ginagawa nito sa akin. Dati tuwang-tuwa ka na pang-asawa mo yan. Sabi ng nanay mo, wag yan ang piliin mo. Ba't nagsama ka pa ng tanod? Gabi ka umuwi. Ngayon, pinaglaban mo yan. Nagustuhan mo yan. Tapos ngayon, biglang masama ang loob. Bakit po? Because we made marriage all about us. And how do you grow in Christ-likeness? Lord, it's not about me. So more of you, less of me. Alam niyo ba yung mga financial strains, mismanagement ng pera, hindi lang po yan nangyayari sa DPWH, sa Congress. No? Nangyayari sa atin yan pag wala tayong shared values on money management. So it's an indicator that we need to improve. Not a reason for separation, para mag-away, pero reason po yan for us to evaluate. Ito pa, number 7. Baka sa iba, number 1 to. May bata ba? Pakitakpan yung mata. Alam niyo ho ba na ang physical intimacy, yan po ay binigay ng Panginoon as a blessing in the context of marriage. Do we agree? Tama? Kaya ho, minsan nga pagka nag-i-speak ako sa mga kasal, habang kinakasal, yung mga couple na kinakasal, parang kahit anong ganda ng sinabi mo, wala nang maintindihan. Kasi ang nasa isip, honeymoon na. Alang hindi na nag-penetrate sa utak nila. Pero gusto ko pong sabihin ito. Yung physical intimacy, referring to this one, yan po ay isa sa mga blessings and privileges na binigay ng Panginoon that should be enjoyed within the context of marriage. Tama? Okay, ito nagiging problem. Many times, instead of physical intimacy as an expression of love, we use the deprivation of physical intimacy for what? Manipulation, revenge, to express hatred. Baliktad, ano? Nag-survey ako sa church namin, hindi ko magawa sa ibang simbahan to, baka hindi na ako imbitahin ulit eh. Binigyan ko ng papel. Anong pakiramdam pag natatanggihan? At alam mong hindi legit yung reason. Naku, yung iba ho magpapabarangay, no? Nasasaktan, disrespected. Siyempre may mga cases na talagang hindi pwede. Pero may mga pagkakataon na alam mong pwede. Bakit tong asawa mo ang saya-saya nung nagpe-Facebook, tapos nung biglang masakit na ulo, biglang kung ano-ano na, no? Naku, mga burrito, ganyan. Ba't biglang nagbago? Siyempre walang ganun dito, no? Sa amin lang yon. Walang aamin dito. Okay. Kaya ako sinasabi po yan, tingnan niyo ang ginawa natin sa physical intimacy. Ginamit natin as a weapon to hurt each other, as an expression of anger, hatred.
Pag inis tayo, deprive. Di ba? Ginagamit nating weapon. Samantalang binigay ng Panginoon yan as a gift to be enjoyed in the context of marriage. So ngayong nandun kayo sa married life, ano nangyari ngayon? Hindi kita gusto, may ulo ko, yung in-add to cart ko, hindi mo binili. Okay? Wala ka. Ano ngayon? Jetta, oo, Jetta. No? So, napansin nyo po, kung magiging honest kayo, totoo yan. Kaya nga, nakakalungkot isipin that what God gave us as one of the highest expression of love, exclusively for the couple, now is a weapon to express hatred. So, nasaan ang Diyos doon sa relationship na yon? Maybe sometimes ang nasa isip natin, hindi niya deserve. Who talks about being deserving? In the first place, ganito po yan, when the husband loves the wife, you love the wife not because she deserves it, but because the Lord demands it. When the wife submits to the husband, at malawak pong topic yan, yung meaning ng submission dyan, but the bottom line is this, there will be times that the husband is not deserving. But my point is this, fulfill your duty as unto the Lord. Not because the spouse deserves it, but because the Lord demands it. Tingnan nyo halimbawa, asawa. Yung asawa mo, merong mga kahinaan. Sabihin mo nang nasaktan ka niya for whatever reason. So in a way, parang nag-step back siya dun sa kalusugan ng marriage. Question, how do you respond? Pag nag-respond ka sa kanyang ginawa, anong gagawin mo? Step forward? Para sampalin? O step backward? Usually we step back. Tama? So we respond to to what they did. Lumayo siya, lumayo ka, what happens to the marriage? It becomes even more unhealthy. May nagawa siya that caused unhealthiness to the marriage. May ginawa kang desisyon that added unhealthiness to the marriage. Kaya maintindihan mo yung sinasabi na as unto the Lord. Di ba? As Christ loved the church. Bakit? Kasi kahit hindi niya nagampanan yung kanyang tungkulin, as unto the Lord means, Lord, you are the Lord of my emotions, you are the Lord of my life, not what he or she deserves, but what you demand. So I will choose to submit to you, I will choose to add health to our marriage. I will forgive. Kaya nga ang sabi, a picture of Christ's love for the church. Ito lang hong number 7 na to, pag yan pinalawak pa natin, alam nyo, marami kayong problemang masusolusyonan. Kasi kadalasan po, ginagamit nga nating weapon, even adding more and more hurt to the already hurting marriage. Meron niyang isa kasi binigay nila yung mga papel sa akin, tuwang-tuwa naman ako, no? Ilang gabi kong pinagtatawanan. Sabi nung isa, kasi yung husband niya, nagdadrive ng Grab. So ngayon, pag dumarating, ayaw niya nang magising yung misis. So natutulog siya sa sala. Kasi minsan late night or early morning. Yung pala, it sends a wrong signal to the wife. Ang feeling ng wife, I'm unwanted. Ignored. Hindi mo na ako pinipursue. Nakita niyo po yon? In other words, yung physical intimacy is just the tip of the iceberg. Underneath ang daming mga issues na ayaw nating resolbahin. So yung akala nating problema, ayan. Grabe, no? Ulitin natin sa umpisa. No? So again, it's the tip of the iceberg. Ang dami nating mga, akala natin, it's just all about not wanting to have physical intimacy. But sometimes when you go deeper, maraming mga unresolved issues na kailangan nating i-address. Kaya magugulat ka Bakit? Kung talagang lalaliman nyo, tingnan nyo po. Try to do that one of these days. Anong mga reasons? And you will find out. It's not just about headaches. Hindi lang tungkol sa headaches. Much more. Marami pa. Okay? Next, ano pa?
Yung influence ng extended family and friends, it adds problem to the marriage. Lack of forgiveness. Uy, dinoble naman. Okay. Lack of forgiveness. And then, isa pa, ayan, ministry or career taking priority over marriage. So gusto nating maintindihan na hindi tayo binigyan ng trabaho to create conflicts in marriage. Hindi tayo binigyan ng ministry to create conflicts in marriage. Ang sinasabi nga, even the most difficult of marriages can become the very context for growing in Christ-likeness. Kasi nga, mas mahirap pakisamahan ng asawa mo, the more you need to pray, Lord, more of you and less of me. So in the process, you become more and more like Christ. So tingnan natin ngayon. Ano bang sabi dito sa Ephesians 5:31 to 32? As the scriptures say, a man leaves his father and mother, is joined to his wife, and the two are united into one. Tingnan niyo yung verse 32. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. So, ginamit ng Panginoon yung marriage as a picture of His love for the church. So, paano minahal ng Panginoon ng church? Pinipursue niya sa kabila po ng weaknesses, sa kabila po ng imperfections, no? Kaya ang in one word, what is marriage all about? Usually, ang gagamitin natin yung word na love, but in reality, it's much deeper. Ang appropriate word po, it's about reconciliation. God loves the church, pursue the church to be reconciled. So usually, pag ginamit natin yung reconcile, ano pong context nun? Merong conflict, di ba? Merong hindi pagkakasundo. That's why you reconcile. So ibig sabihin po, ganong klase ng pag-ibig. And then, ang sabi pa ng passage, a man leaves his father and mother, joined to his wife, and the two are united into one. So ano ibig sabihin ng one doon? Ibig sabihin po niyan, you align in God's objective. Ibig sabihin niyan, you have to share the same values. Ang ibig sabihin po niyan, yung marriage should become the context, not for hurting, but for healing. For healing. Pakisabi nga, healing. Sobrang halaga yung salitang healing. Kasi pag wala tayong nararanasang healing, dagdag lang ng dagdag yung mga problema. Kaya habang tumatagal, parang ang hirap-hirap ng gawin. Hindi ba pag may sakit tayo, yung madali nagiging mahirap, yung simple nagiging komplikado. Hindi ba? Pag hindi kayo magkasundo, naalala ko tuloy yung mag-asawa, nag-away. Hindi ko alam paano kayo mag-away mag-asawa, no? Pero ito hindi nagkibuan. Ang problema ng lalaki, meron siyang maagang flight, aalis siya dapat ng 2:00. So ngayon, sabi niya, naku, hindi kami nagkikibuan. Ito yung bed, dito siya nakaharap, yung misis doon nakaharap. Sabi niya, paano ko kaya sabihin sa misis ko, gisingin ako? Hindi siya nagigising sa alarm, lalo na pag ganun kaaga. So sabi niya, total, doon naman nakatingin. Jumingle yung misis, agad-agad sumulat siya, wake me up at 2 a.m. Plak, lagay niya doon. Kasi lilipad siya ng 4 Malapit lang sila sa airport. Tulog siya ngayon sa kabila. Nako, eto ka mo. Paggising niya, maliwanag na. Ako, patay, naiwan ako ng flight. Galit na galit lalo sa misis. Sobrang galit niya. Gusto niya sabunutan habang nakahiga. Kaso napalingin siya sa kanan. Nakita niya sa pader, wake up. It's 2 a.m. Nakasulat. Pinaskill din doon. Ayaw mag-usap no? Pinaskill na lang. So, minsan ganyan, yung simple nagiging komplikado, yung madali nagiging mahirap. Bakit? Pinipili nating maging ganon. Kasi po, ayaw nating resolbahin yung mga issues natin. Para na sinabi rito, and the two are united into one, okay, merong element po yan na because God joined you together, you are now one. Pero merong aspect, yung oneness na yan, that you have to continue to work on para lalong maging matibay yung pagiging iisa ninyo. Hindi lang yan isang bagay na basta biglang dumating na lang, pinag-isa kayo. Yes, may elementong ganon, pero may aspeto din po yan that we have to work hard para lalong mapagtibay. So tingnan po natin ngayon, what changes do we need to make? Number 1, meron po tayong mga wrong expectations. Ano yung wrong expectations? We want to be happy, not to be holy. Ang sabi nga ng isang author, si Gary Thomas, marriage is the union of two sinners promising to love each other for the rest of their lives. Ang ganda yung pangalawa. At the heart of most misery, anger, and frustration is a disappointed expectation rooted in
Self-love. Self-love. Hindi yung misis mo yung mahal mo, hindi yung mister, sarili mo. At kaya ka naiirita, naiinis sa kanya dahil yung inaasahan mo ay hindi mangyari. So, kaya po nagkakaroon ng ganon. Kaya ang goal ng marriage should not be happiness but holiness. Anong ibig sabihin? Tandaan niyo po ito, dahil makasalanan tayo, marunong tayo maging masaya sa maling bagay. Masama ho bang sumaya? Hindi ho. But as sinners, take note, we tend to be happy with things that are sinful. What is holiness? Holiness is learning to be happy with what makes God happy. Forgiveness. Does that make God happy? When we forgive. So we have to learn to be happy with forgiveness. Wow. Hirap, no? Grabe si Lord. Pero kung walang forgiveness, then ano mangyari sa marriage natin? So it's all about holiness. Pangalawa, yung selfish attitude po natin. To gain rather than to give. Yan. Papasok tayo sa marriage, gusto natin, tayo ang makikinabang para sa atin. At alam niyo po, kami ng misis ko, nagkaka-conflict kami, yes. Pero every time I evaluate, usually po, nasa dulo ng arguments na yan, yung selfishness. Meron akong gustong mangyari, preferred na paraan para gawin ang mga bagay, then I made it all about me. Should not be. Kaya ang description, husbands, as Christ loved the church, tatlong klase po ang ibig sabihin niyan. Number 1, husbands, basahin natin, sacrificing, satisfying, sanctifying love. Yan ang description. As Christ loved the church. Sacrificing, in other words, hindi mo lang iniisip yung gusto mo. Kaya minsan, di ba, nagkaka-conflict dun sa interpretation na wives submit to your husbands. Kasi ang akala natin, yung wife ay mas mababang uri ng nilalang. May mga ganong assumption tayo na dahil siya yung magsasubmit, mas mababa tayo. Hindi, mga misis. Ang sabi ng Panginoon sa mga mister, sacrifice for your wife. So kung yung mister dapat mag-sacrifice para sa misis, anong ibig sabihin? Mas mababa yung misis? Hindi po. Binigyan lang tayo ng guidelines para hindi maging mahirap ang pagsasama. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko, sabi niya, inaaral niya yung buhay ni Abraham. Sabi niya, grabe no? Sabi ng Panginoon kay Abraham, give me your son, your only son, the son whom you love. Offer him to me. Naalala niyo yun? Sabi niya, kung sa akin sinabi yun, isa lang din anak ko, sabi niya. Siguro sabihin ko kay Lord, Lord, tong asawa ko na lang, matanda na ito. No? Pwedeng-pwede na ito. Kahit hindi mo hingin, iaalay ko na. No? Grabe yun, ano? Pero idea is sacrificing love. Pangalawa, satisfying. Pakisabi nga, satisfying. Alam niyo ba na the only way to satisfy is to know ano yung needs niya. Ngayon, minsan, wala na tayong effort to find out. Di ba? Ano kaya yung needs? What would satisfy? Minsan, naalala niyo yung 5 love languages? Di ba? Wala nang effort to find out ano yung love language niya. Ang gusto lang natin, my way. My way. Pinipilit natin. Sanctifying your love should lead to holiness. Okay? Ano pang shift? Ito pa. From romantic love, shift to divine love. Kasi ang romantic love, ganito yan externally determined. Di ba? Pangalawa, exchange determined. Pag ginawa mo to, gagawin ko to para sa'yo. Ano pa? Expectations determined. Dapat ganito ka. So, pag hindi na po nami-meet yung expectations natin, nawawala yung pagmamahal natin. Kaya nga ang love na dapat gamitin natin, aside from human love, on top of that should be divine love. Grow in a relationship with God. Ito pa yung isang malaking problema. We have become couple-centered instead of Christ-centered. Kala natin marriage is all about us. Harapin nyo nga yung misis nyo. Sabihin nyo sa misis nyo, marriage is not about us. It is about God's agenda. Opo. Kasi di ba napaka-selfish natin, ano? We made it couple-centered. Na para bang tayo lang. Yan ang malaking pinag-uugatan ng maraming pain sa marriage. We made it all about us. We want our spouse to deserve what we do.
You do it because, not because he or she deserves it, but again, because the Lord demands it. And then lastly, many people entered married life without a relationship with God. Pumasok sa marriage na hindi naintindihan yung divine love. Marriage was never intended just to be for the couple or between the couple. Kailangan kasali ang Panginoon. Siya yung author niyan eh. Ang ginawa natin, kinuha natin yung concept ng marriage, tinadyakan natin yung author. Hindi, bahala kami rito. Gusto namin ng divorce, divorce. Gusto namin hiwalay, hiwalay. It's all about us. No. You should have a growing relationship with God. Lordship is the key. You may not have a problematic relationship with your spouse. It is most likely a problematic relationship with God. Magugulat kayo. Yung akala nyo, problema nyo sa asawa nyo. Pero many times, at the root of all these problems, ang may problema talaga is not your relationship with your spouse, but your relationship with God. Okay? So, assess natin. Imagine niyo, merong end goal. So sa marriage, ang dapat na tanong natin, ano yung goal ni Lord sa marriage natin? Yun yung future eh. How do we measure progress? Ang progress may dalawang points. Ano yon? Starting point and then yung end point. Tama? Kung walang isa doon, walang way to measure progress. So kinakailangan ng honesty, tanungin natin ang sarili natin, where are we now sa marriage natin? And where does God want us to be? Without honesty or without knowing God's agenda, we cannot measure progress. Kaya ang akala ng iba, hindi naman kami naghihiwalay, kami pa rin hanggang ngayon, sweet pa rin kami. Sabi ni Lord, sino ba nagsabi sa iyo na yan ang sukatan? Maaring sweet pa rin nga kayo, pero hindi naman natin nagagampanan yung agenda ng ating Panginoon. So again, it's all about God's agenda. Kaya po, itong assignment, pag-isipan, ano yung mga nasa buhay natin in the present that competes with God's priorities? Problem natin, magsisimula tayo, simple ang buhay, lalagyan natin ng maraming kung ano-anong mga kapasyahan, commitment kung saan-saan, di ba? Then later on, it becomes very difficult. Bakit? Kasi ang daming competing priorities. No? Tinitingnan ko yung bunso namin, 7 years old, homeschooling. Tinitingnan ko yung anak ko, sabi ko, napakasimple ng buhay. Hindi kailangan ng planner. Kung ano maisip gagawin. Walang schedule. Walang pinakikiramdaman. Simple. Nagsimula tayong lahat ganon. Tama? Imagine ninyo 2026. Pagsimula ng taon, kayo ba nag-iipon ng mga star nyo para doon sa mga planner? O Mercury na lang, pwede na rin, no? Minsan naman, okay naman yun eh. Hindi ba pag binuksan mo yung planner, lalo na pag bago, ano napansin nyo? May laman, wala? Wala, puro coupon, wala laman. Ngayon, kayo magpupuno nun, tama? So yung ibig sabihin yan, yung 2025 natin, nagsimula, walang laman yan eh. Ang problema lang, kung ano-anong pinaglalagay natin dyan, na hindi natin iniisip, ano ba yung relevance nun sa agenda ng Panginoon? Tapos later on, magko-complain tayo, wala na akong time, ang hirap, ang gulo, ang daming kailangang gawin. Bakit nagkaganon? Kasi may nilagay tayo without considering how it will affect God's agenda. So may mga competitions and complications. Di ba? Complication. Simple lang, how do you define complication? If you're not able to do what you're supposed to do. If you find it difficult to say yes to what you need to say yes to, and you find it difficult to say no to what you need to say no to, then your life is complicated. So isipin natin, okay, as I close. Imagine niyo we're running the race. Finish line, God's agenda. Ang tanong po, nasaan na tayo sa takbuhing iyon? Can you honestly say, yung marriage natin is progressing? Without knowing where you are now, or being honest with where you are now, and where you need to be, there's no way to tell kung kumusta yung progress. So we need to know God's agenda. Amen? Okay, so pag-isipan po natin yan, and later on we'll talk about the future.